Ka-Express, isa ka pinakamainit na usapin ngayon sa basketball circles sa Amerika ay ang posibilidad na dumaan muli si Kai Sotto sa NCAA route bilang bahagi ng kanyang muling paghabol sa NBA dream. At habang wala pang opisyal na desisyon, maraming observers ang naniniwala na kung makakalaro nga si Kai sa college basketball, maaari siyang maging isa sa pinakamahirap bantayan na big man sa buong NCAA. Bakit? Simple lang. Karamihan sa NCAA centers ay nasa edad 18 hanggang 22 at karamihan ay wala pang professional experience. Samantalang si Kai ay dumaan na sa Australia's NBL, Japan's B-League, FIBA World Cup competition at iba't ibang international tournaments laban sa veteran professionals. Ang experience nila pa lamang ay napakalaki na. Dagdag pa rito, tagline ni Kai ang bihirang kombinasyon ng 7'3" height, shot blocking ability, passing vision, and perimeter skills. Ayon sa ESPN scouting analysis noong kanyang NBA draft evaluation, isa sa pinakamalaking asset ni Kai ay ang kanyang rim protection and defensive instincts laban sa iba't ibang offensive actions kabilang ang pick and roll situations. Ngayon, habang pinag-uusapan ang posibilidad ng NCAA eligibility dahil sa mga bagong usapin tungkol sa international players and amateurism rules, muling nabuhay ang idea na maaaring gamitin ni Kai ang college route bilang tulay pabalik sa NBA radar. At kung mangyari iyon, maraming basketball fans ang naniniwalang hindi lamang siya magiging attraction sa NCAA. Posible rin siyang maging isa sa mga pinaka-nakakatakot na match-up sa buong college basketball landscape. Para maintindihan kung bakit maraming fans ang nagsasabing magiging unstoppable si Kai Sotto sa NCAA, kailangan muna natin tingnan ang kanyang basketball journey. Hindi katulad ng typical na NCAA freshman na galing high school, si Kai ay dumaan na sa mas matitinding antas ng competition bago pa man umabot sa edad na 24. Mula sa pagiging top high school prospect sa Pilipinas, lumipat siya sa Amerika upang sumali sa The Skill Factory at naging consensus 4-star recruit na inaalok ng mga programang tulad ng Kentucky, Georgia Tech, Auburn, DePaul at USC bago niya piniling tahakin ang professional pathway. Sa halip na NCAA, pinili ni Kai noon ang NBA G League Ignite route upang mapabilis ang kanyang pag-abot sa NBA. Pagkatapos nito ay naglaro siya sa Australia's NBL kasama ang Adelaide 36ers bago tumuloy sa Japan B-League kung saan nakalaban niya ang mga dating NBA players, national team veterans at seasoned international professionals. Yan ang malaking dahilan kung bakit iba ang magiging sitwasyon niya kumpara sa ordinary NCAA big men. Sa college basketball, maraming centers ang patuloy pang nade-develop ang kanilang footwork, defensive reads, and physical maturity. Samantalang si Kai ay ilang taon nang nakikipagsabayan sa mga professional athletes na mas malalaki, mas malalakas at mas experienced kaysa sa karamihan ng college opponents. Isa pang mahalagang factor ay ang kanyang unique skill package. Hindi lamang siya traditional rim protector. May kakayahan siyang magpasa mula sa high post, tumiras na mid-range, mag-finish sa pick and roll at magbigay ng spacing sa offense. Ang ganitong klaseng 7'3" player ay napakabihira kahit sa professional leagues. Noong kanyang pre-draft evaluations, binigyang pansin ng ESPN ang kanyang shot blocking instincts and defensive impact. Kahit laban sa mas mabilis na guard sa NBL, nakapagpakita siya ng kakayahang maka-apekto sa plays gamit ang kanyang haba at timing. Kung ilalagay mo ang ganoong player laban sa karamihan ng NCAA frontcourts, natural na magiging match-up nightmare siya. Isipin lamang ang isang center na may international experience, FIBA experience, professional experience, and NBA level size na haharap sa mga players na karamihan ay nagsisimula pa lamang sa kanilang basketball journey. Kaya hindi nakapagtataka kung bakit maraming basketball observers ang naniniwalang kung magbubukas ang tamang NCAA opportunity para kay Kai, maaari siyang maging isa sa mga pinakadominanting big men sa buong college basketball. Ngunit may isang malaking hadlang pa rin na kailangang masagot bago mangyari ang lahat ng ito. At iyon ang eligibility issue na kasalukuyang pinagdedebatehan sa NCAA. Ngayon dito nagiging mas interesante ang usapan. Kahit gaano kagaling si Kai Sotto, hindi sapat ang talento lamang upang makapasok sa NCAA. Ang pinakamalaking tanong ngayon ay kung magiging eligible ba siya sa ilalim ng patuloy na pagbabago ng NCAA amateurism rules. Sa nakalipas ng mga taon, maraming pagbabago ang ginawa ng NCAA upang mas magiging flexible para sa international athletes. Dahil dito, muling nabuhay ang posibilidad na ang ilang professional international players ay maaaring magkaroon ng NCAA eligibility depende sa interpretation ng kanilang playing history at compensation structure. Ito ang dahilan kung bakit naging usap-usapan ang pangalan ni Kai sa iba't ibang basketball circles.
Ngunit lampas sa eligibility issue, ang mas nakakagulat ay kung gaano kalaki ang magiging impact niya kapag nabigyan ng pagkakataon. Tingnan natin ang modern NCAA basketball landscape. Sa kasalukuyan, maraming top college teams ang gumagamit ng spread offense, pick and roll heavy systems, and floor spacing. Kadalasan nahihirapan ang mga koponan na makahanap ng legitimate rim protector na kaya ring gumalaw sa perimeter. Dito pumapasok ang pinakamalaking advantage ni Kai. Sa kanyang taas na 7'3", hindi lang siya simpleng shot blocker, may kakayahan siyang magbasa ng laro. Kapag pick and roll, kaya niyang protektahan ang rim habang nakaka-recover sa kanyang assignment. Kapag half-court offense naman, maaari siyang maging lob threat, weak side finisher, or passing hub mula sa high post. Yan ang klase ng versatility na bihirang makikita sa college basketball. At huwag nating kalimutan ang kanyang international experience. Habang ang karamihan sa NCAA stars ay unang beses pa lamang humaharap sa pressure ng national television games, si Kai ay nakalaro na para sa Gilas Pilipinas laban sa ilan sa pinakamalalakas na bansa sa mundo. Nakalaban na niya ang mga NBA caliber players, EuroLeague veterans at mga professional stars mula sa iba't ibang continents. Ibig sabihin kung sakali makapasok siya sa NCAA, hindi na siya daraan sa normal adjustment period na karaniwang naranasan ng college freshman. Sa katunayan, posibleng siya pa ang isa sa pinaka-experienced player sa buong liga. Ngunit may isa pang aspeto na bihirang pag-usapan, ang exposure. Kapag naglaro si Kai sa isang major NCAA program, bawat laro ay susubaybayan ng NBA scouts. Ang NCAA ay nananatiling isa sa pinakamalaking scouting platforms sa buong mundo. Isang dominanting season lamang laban sa elite college competition ay maaaring magbukas muli ng mga pintuan na tila nagsara matapos ang kanyang unang NBA draft journey. At dito nagsisimulang mabuo ang dahilan kung bakit maraming fans ang nagsasabing nakakatakot ang potensyal ni Kai sa college basketball. Dahil hindi siya papasok bilang raw prospect, hindi siya papasok bilang developmental project. Papasok siya bilang isang battle-tested international professional na may NBA size, FIBA experience at ilang taong exposure laban sa mataas na antas ng competition. Kung mangyari man ang NCAA route, hindi lamang simpleng comeback story ito para kay Kai Sotto. Maaaring ito maging isa sa pinakamalaking basketball redemption arcs na nakita ni isang Filipino prospect sa modern era at posibleng maging pinakamabilis na daan pabalik sa NBA conversation. Sa huli, hindi pa sigurado kung matutuloy nga ang NCAA route ni Kai Sotto. Marami pang legal and eligibility questions ang kailangan malinawan bago maging reality ang senaryong ito. Ngunit isang bagay ang malinaw. Kung mabibigyan siya ng pagkakataon, dadating si Kai sa college basketball na may dalang karanasang hindi taglay ng karamihan sa mga NCAA players. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.